Nanghinaot ako ang matag isa na asa maayong paglawas. So, nanghinaot ko sa bako nga handa makita sa simba sa atong buhi nga Dios. So karon ang atong himuon in few minutes na gitawag na self-preparation. Atong susihon ang atong nabuhat during the week, aduna ba'y nakalapas o nakasala pa kita sa Ginoo, ato kaning pangayog pasaylo, kunya magaampo kita sa hilom. Again, self-preparation, atong susihon ang atong kaugalingon, kung naay sala nga angay pangayog pasaylo, nga wala makapahimon sa atong Dios, ato kaning pangayog pasaylo, sa hilom lamang, maghimo kita sa silent prayer. Ato kaning dunganon sa paghimo, dungan kita sa paghimo niini. For our call to worship, let me ask Brother June to read to us a passage from the scripture in Psalm 8, 1-9. Salmo so unong ato sige Brother June. Buntag sa tanan pag-usab. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Salmo 8 versikulo 1 ngadto sa 9. Akong pagabasahon sundan lang man ninyo. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ng pagdaig sa imong himaya. Nga giawit sa mga masuso ug kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom ug gisanta ug gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan ug kabituunan nga imong gipahimutang, makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao? Nga gihatagan mo man siya bili, ug nganong imo man siyang amumahon nga tao raman siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lang diyotay kanimo, o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanang binuhat, ang tanan gayod imong gipailalom kaniya. Ang mga karnero, ang mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda, ug ang tanang mananap sa kadagatan. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayod sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Pagampo ta. Langit nun nga Amahan, dalaygon ka gayod sa walay katapusan. Imo gayod ang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan, tungod kay ikaw ang nagasangkap sa tanan nga imong gibuhat, nga imong binuhat Ginoo. Lord, nagapasalamat kami, kay gitagaan mo kami ug katungod nga may magdumala sa imong binuhat. Ug daghan kayong salamat Ginoo sa kahigayunan nga diin kami dayeg ug magasimba kanimo nga walay baba Ginoo. Nagapasalamat usab kami nga niining mga orasa gitagaan mo kami panahon aron magadayeg ug makasimba kanimo. O pag-usab, nagapasalamat usab kami Ginoo sa nahantod karon taliwala sa pandemya, imo kaming giproteksyonan. Labi na Ginoo sa probisyon sa among adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ug Lord, andama nga mong kasing-kasing unang-una karon, imo kaming takos nga magasimba diha kanimo ug pasaylo kami sa among mga sala Lord. Ug among ginaampuan usab Ginoo ang mga
kaubanan namo sa simbahan nga wala naka online karon, ikaw usab mag-amping kanila, tapipig kanila Ginoo og pinaagi sa internet Lord, madunggan usab nila Ginoo ang imong pulong. Kining tanan among gipangayag pasalamatan pinagi ni Kristo bugtong namong manluluwas. Amen. Awit kita, send the light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Ay, the light ng Diyos, send the light. Mga Kristohanon, kinahanglan kita send ang light. Okay, sa atong ikaduha nga alawiton, mao ang there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide.
just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. No, there is none. There is none like you. Dalaygon ang Diyos, no? There is none like Him. So karon, atong tawagon si Brother Taik aron sa pagbasa sa atong scripture text karon nga buntag. Brother Taik, Okay. Kindly open your Bible in 2 Corinthians verse 10, 1 to 6. 2 Corinthians verse 10, chapter 10, verse 1 to 6. Okay? Basahon ako. I, Paul, myself entreat you, but the meekness and gentleness of Christ, I who am humble when face to face with you, but bold towards you when when am away. I beg of you that I am present, I may not have show boldness with such confidence I count to show against some who suspect us of walking according to the flesh. For though we walk in the flesh, we are not waging war against to the flesh, according to the flesh. For the weapon of the warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Verse 5, we destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Verse 6, the last verse, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. May the Lord God bless the reading of this word. okay? Awit muna kita isa ka halawiton, madto na kita dayon paghuman sa atong mensahe. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every
sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay. Light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Okay, dalaygong ng Diyos sa mensahe sa alawiton, in Christ alone. So, may buntag sa tanan o muadto na kita sa atong mensahe karong nga buntag. Salamat ako sa Ginoo kay sa tanan nga nag-join. Good morning sa atong tanan. Kunya mag-ampo sa ta dahil muadto na lang kita sa atong tuon sa pulong sa Ginoo. Langito naman Dios nga gamhanan dalaygon ikaw. Ikaw ang tag-iya sa tanan, our Creator, loving, gracious, full of mercy, mahigugmaon o faithful na Dios. Lord, ang dungog o himaya, di mo lamang karong mabuntag o among pag-ampo, kasayloa kami sa among sala nga nahimo kanimo, limpyuwi kami o hinaot ang balaan ng Espiritu ang among magtudlo karong mabuntag. Save us, keep us from error, Father, and I pray that each mind and heart be prepared to listen to your word. In Christ's name we pray. Amen. So again, as I said, ang tema nato karon is about mission. And we have learned that all of us are commissioned. We have learned that commission ang tanan ng Kristohanon o diyan nasayran nato nga kita kinahanglan nga magsilbi as light of this darkened world. Okay? So tinuod nga aduna kita yung mga problema personal, pero kinahanglan mo sa nato may balaan nga kita light of this world. Now, si Apostle Paul in 2 Corinthians, isulat ang 2 Corinthians to defend his apostleship. Nasayran nato nga siya Apostle Paul gi-attack sa iyang mga kalaban mao ang mga false teachers o bisan pa uban mismo nga kauban niya sa simbahan. So I entitled my message this morning, Spiritual Warfare or Espirituhanong Pagpakit-away. Ang kalibutan karon puno na sa kagit-git sa kadautan, dili na magkulang. Tanaw ka lang sa news, tanaw ka lang sa palibot, very obvious. And even ang mga principles sa mga tao, mga methodology, ilang mga idealism, purely humanistic, and even satanic in a sense. So makita na ito mga igsoon na ang kalibutan puno na sa kagit-git. Ang kita ang kahayag sa kalibutan, si Kristo ang kahayag, atong i-reflect ang iyang kahayag, kunya ato usab kinahanglan nga masabtan nga matag adlaw sa Kristohanong kinabuhi, pagpakit-away, batok sa flesh and the spirit.
Nasayra nato nga dihang gidawat ato si Kristo isip atong personal nga manluluwas sa dihang gidawat kita kaniya isip atong personal nga manluluwas ang balaan nga espiritu nagbag-o na kanato. We are regenerated by the Spirit of God, which is the Holy Spirit. And that Spirit of God indwells in us. Nagpuyo na kana sa atong kasing-kasing. Unya, after salvation, we have two natures. Duha na ka nature ang naa sa ato. The old self or the old nature which is the flesh and the new nature which is the dwelling of the Holy Spirit in us. These two natures are in war every day. These two natures opposes each other daily. They are at war. This truth will help us to know the reality of our daily struggle with our enemies. Atong tunan karon nga buntag nga ang realidad nga matag adlaw espirituhanong pagpakik-away kana mga igsoon. That is not new to us. That is why it's so important that we know our enemies. Kinsa man ang atong enemy? Satan, the world system, and ourself. Tulo ang atong kaaway. But the greatest is ourself. Everyday battle with our old nature, the old self, and the Holy Spirit that indwells us. Igsoon, Apostle Paul wrote to inform us the truth about spiritual warfare. Ipakita niya ang kamatuoran nga adunay espirituhanong pagpakikaway every day of our lives. In a military terms, information and instruction is so important to win the battle. Ang usa ka nasod kung walay information through their intelligence, dali ra mapukan. Ang usa ka nasod walay information, walay instruction from the commander-in-chief, dali ra mapukan. The same is true with our warfare against the enemies. Maila na ito igsoon nga aduna kita informasyon nga gihatag kanato sa Biblia, aduna kita instruction written in the Word of God, 2 Timothy 3:16. Tudluan kita, tagaan kita kahibalo, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Padayon kita. Point number 1 is this. The truth about spiritual warfare, number 1, the war, ang pagpukit-away mga igsoon. Adunay pagsumpaki, flesh versus the Holy Spirit in us, mga igsoon. Akong basahon diri sa Galatians 5:17. Okay? Just follow along as I read. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu. O ang tinguha sa Espiritu, supak sa lawas ng kaibog, nagsumpaki kining duha, busa dili ka mo magkinabuhi sa buot unta ninyong buhaton. So, nagsumpaki ang atong lawas nun, old flesh, tinguha sa lawas nun, and then, ang Espiritu. That is why, ningon siya, busa, dili ka mo magkinabuhi sa buot unta ninyong buhaton. So, makita na ito igsoon sa gibasa ni Brother Taig, ganina ang atong passage, nga number 1, the war, ang away, ang pagpasumpaki sa lawas ng kaibog, batok ang espirituhano gusto sa balaan ng Diyos. So makita nato verse 3, tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan apan dili kami naging-away tungod sa kalibutanong tinguha. So makita nato ang direction ni Apostle Paul. Magkinabuhi, tapos unsay sunod? Makig-away. So naagid ka na siya, two sides of the coin. Kung magkinabuhi kita kadadlaw, adunay pagpakig-away sa atong lawas ng kaibog o batok sa Espiritu. Kaya ang lawas ko na itong kaibog, maumang ka na siya ang magtulog ka na ito sa pagpakasala. Apan aduna na kita Espiritu nga mo'y mag-guide ka na ito mga igsoon. Basahon ko kaninyo sa Galatians 5:19-21. Tanaw na ito, aron na kita'y informasyon. As I said, information and instruction
is so vital for us to win the war. Okay? So tanawon sa nato ang flesh kay mo man ni sila makig-away. The best thing to defeat the enemy is to know the enemy. Okay? So verse 19 of Galatians 5, Galacia 5:19 ngadto sa 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa lawayon nga pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug mga pamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagkabingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahako, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, mapatuyangon, sa lawas ng kaibog o uban pang mga butang nga sama ni ini. Busa pasidag-an kita mo karon sama sa atong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. So gipakita ni Apostle Paul in Galatians na ang kinaiya sa lawas ng kaibog. Nakita nato gibasa kasina, pamarang, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, kapungot, kahakog, pagkapalahubog, pagkamapatunga, tuyangon sa lawas ng kaibog. Sumuog na siya. So nakita nato, nakitang tanan adunay tendency to sin each day of our lives. Pero ang last phrase diha sa verse 21, tingon diri, ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Dili ka nabot pasabot nga mawala ang atong kaluwasan nga igsuon. Pero kung kaning mga butanga makita sa imong pangadlaw-adlaw ang kinabuhi, posible nga ebidensya ka na nga ikaw dili luwas. Donald Campbell said, "This does not mean Christians lose their salvation, but that of being but a person who lives continually on such level of moral corruption gives evidence of not being a child of God." Kung kita diaw makita kini ang lawas ng nakaibog, makita sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, mahimo kani siyang ebidensya na basin di ay dili kita luwas. Mga igsoon, kinahanglan gyud nato siguradahon nga kita luwas pinaagi sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Unya nagpadayon siya, do makita nato dito ang buhat sa lawas ng kaibog, no? Makita nato ang espirituhanon. Okay? Apan verse 22 of Galatians 5, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapainutsanon, o pagkamapinungganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. So makita nato igsoon, adunay pailog, adunay gugma, adunay kalipay, kalinaw. Extreme opposite sa atong lawas ng kaibog. Opposite gid siya mga igsoon. Makita nato nga moka ni buhat sa balaan ng espiritu sa dihang gidawat na nato siya. Aduna na kitay kadalangpan mga igsoon nga ang balaan ng espiritu yielded by the Spirit of God. Works of the Holy Spirit, makita nato mga igsoon. Makita nato sa last mao ang unsa? Makita nato sa atong kagalingon ang pagka matinod-anon. Okay? Dili lamang kalinaw, kalipay, pailog, kaluoy, kaayo, gugma, kundili adunay ka matinod-anon, pagka mapainugsanon, o pagka mapinungganon. Kani siyang standard by the way Christians should conduct themselves led by the Spirit. Sumode ka na mga igsoon ng timailan. Kung kita matigbatok, makig-away, aton sabton kung kinsa atong kaaway. Unsa ang kinaiya sa atong kaaway. Unsay kinaiya sa lawas ng kaibog. O unsay kinaiya sa taong gibag-o na ni Kristo. O ang tao nga kinabuhi nagasunod sa mando sa balaan ng Espiritu sa iyang kinabuhi. Faithfulness, gentleness, self-control.
Believers should crucify the flesh and its passion. Kita mga Kristohanon, sa pangadlaw-adlaw ang kinabuhi, we should mortify or crucify our old self. Kung ganahan kita masuko, maningkamot kita, pinagi sa tabang sa balang ng Espiritu, nga dili na kita masukanon. Kay mga igsoon, dili na ka angry ba? Okay? So atong baguon pinagi sa tabang sa balaan nga Espiritu. Okay? So makita na to sa 5:24, ingon siya, gilansang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo. Jesus ang mga tawhanong kaliibgon o ang lawas ng pangandoy. Tawhanong kaibog o lawas ng pangandoy, gilansang na uban kay Kristo, mga igsoon. That is why we believers should crucify the flesh and its passion. Ang atong kaibog, atong mga pangandoy, ng mga lawas nun, ato na kanang surrender dito sa Ginoo. Kinanglan makita nato nga adunay war, adunay pagpakig-away, mga igsoon. Sakto nato nga ang flesh o ang diablo o ang kalibutan mao ang atong kaaway. Pero makita nato dire nga duha ka klase, flesh ang lawas ng kaibog o ang espirituhanon nga pangandoy or mga tinguha. Makita nato igsoon nga every day of our lives we are in constant war with our enemies. Di ba? Pag mata pa lang nato sa buntag, aduna na war sa atong hunahuna. By the way, the battleground is in the mind. Mo ka na mga igsoon nga pagmata nato sa buntag, na aduna na ipakig-away. Muna, it's so important that we get into the Word of God each day of our lives, especially in the morning. Bago pa kita maghimog mga butang, atong himuon sa adlaw-adlaw, atong nadaang unahong pag-andam atong kagalingon, i-engage na nato atong unahuna nga adunay pagpakik-away matag oras ug matag adlaw sa atong kinabuhi. In every day, every moment of our lives, there is a constant battle between the flesh and the spirit. And we have seen the work of the Spirit, mga igsoon. Love, peace, joy, kaluoy, kaayo, faithfulness, gentleness, and self-control, mga igsoon. So ato ka na siyang tanahon. Kung atong tanahon ang pagpakig-away ba nato, asa ba kita ni dapig? Sa lawas ng kaibog o sa mga espirituhanong tinguha? Makita nato ng mga igsoon. Just like this morning, luya imong lawas, wala kay load, kapuyan ka mangandam. That is a battle already. Nga na lang ko, i-record bita na kay pastor, ako na lang yung tanawin mo niya. Di ka mo join sa online na virtual worship nato. So, pili na taniana kay atong gituman ang atong lawas ng kaluyahon, mga igsoon. Always remember na kita matag adlaw, matag minuto sa atong kinabuhi, adunay pagpakig-away, batok sa lawas ng kaibog o ang espirituhanong tinguha, mga igsoon. Ang ikaduha, mao ang the weapon. The weapon. Unsa ang atong hinagiban? Unsa day ang atong hinigiban, mga igsoon? Ang weapon. Okay? Ang weapon. Ingon diri sa verse 4, ang hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinigiban sa kalibutan kundi gamhanan mga hinigiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Okay? So ang atong weapon, mga igsoon, first of all, divine power from God. Mo kana siya, our weapon is the word of God. Ang atong hinigiban mao ang pulong sa Ginoo, divine power. So powerful, mga igsoon. Ingon sa diri, ang mga hinigiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili hinigiban sa kalibutan. So unsa man lang ang hinigiban sa kalibutan, mga igsoon? Mao kana siya ang mga ideology, philosophy, methodology,
nga ilang gituon against sa Ginoo. So wala sila mutuo muna ang weapon sa kalibutan. They thought that they can make it through this life without the living Word of God. But the Bible or the Word of God has proven them wrong every time. Nga aduna sila ipakita nga kini ang among pamaagi sa pagsulbad sa problema, and yet all those things are futile, mga igsoon. Now, atong tanahon una, ang atong hinigiban, Word of God and prayer. Now, unsaon man nato, wala man kay gidetalye diri sa 2 Corinthians, pero atong tan-awon sa Ephesians 6. Okay? Tan-awon nato ang hinigiban nga naanta espirituhanong hinigiban or divine power. Ingon siya sa Efeso 6:14 and following, sunda lamang Efeso 6. Busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuuran, ingon nga bakus. The belt of truth. Ang kamatuuran nga atong na sabdan as form of knowledge and information, atong ihikot sa atong ibakus na to. Nga naman, kay ang picture ana sa ancient world, murag saya lang ilang gisulod. So ila lang itakin, ila lang hiktan sa bakos aron pagpakitaway nila, dili sila mapandol. So unsa atong gamiton? Ang kamaturan ingon nga bakos. Kunya padayon ta, ang pagkamatarong ingon nga sa likod sa inyong dughan or righteousness. Okay? The breastplate of righteousness. Atong ampingan ang atong kasing-kasing, ang atong paghimo sa matarong matag adlaw mo ko nang protektar sa atong mga kasing-kasing, atong vital parts, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkigdait ingon nga inyong sapatos. The gospel of peace, mauna mismo ang atong sapatos. That is why we are commanded to preach the gospel. Okay? The gospel of peace, kung asa man ta, muna atong isulog. Belt of truth, para di kita mapandol. Breastplate of righteousness, okay? Aron dili masaligdan ang atong dughan. Unya, ingon sa verse 16, that kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi niini, makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. So aduna tay taming. Okay, what is our shield? Okay, breastplate of righteousness, feet shod with gospel of peace, shield of faith, kanatong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Mao kana siya, mo taming, mo shield sa ato, mo panalipod sa ato sa mga pana sa atong mga kaaway, mga igsoon. That's why the Word of God is so important, kay mao kana atong hinigiban, mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo. Okay? So makita na ito diri unsa pa. O ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Kaning belt, breastplate, shoes, shield, maulang na sila ang defense. Ang atong offense is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mao ka na siya atong offense. Lado na kita espada. Okay? Helmet of faith, atong protektahan, atong nahuna from the lies of this world, from the humanistic and demonic wisdom of this world. Mao ka na ang pagpakibatok, mga igsoon. Makita nato nga ato ni siya sulubon, kay mo kani makatabang ka nato. Okay? So makita nato diri nga the war, flesh, lawas ng kaibog, batok, ang espirituhanong tinguha. Ang atong hinigiban mao ang pulong sa Ginoo. Galatians 5:25 akong basahon. Ingon diri, ang espiritu mao'y naghatag kanato kinabuhi, busa pahariyo nato siya sa atong kinabuhi. If we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Unsay but pasabot ang kinabuhi nga gitugyan dito sa balaan nga espiritu. Ang kinabuhi sa pagsunod sa balaan nga espiritu. Now gikaingon ko na mga igsoon, kada adlaw kini nga pakigbatok nato sa lawas ng kaibog,
batok sa espirituhanong tinguha. Our weapon is not human ingenuity, worldly wisdom, or clever methodologies. Dili na siya mao. Ang atong pagbatok sa atong kalaban, dili pinaagi sa kalibutanong kaalam mga igsoon, kundili pulong sa Ginoo. The weapon is not humanistic or even satanic mga igsoon. Aduna kita hinigiban, mao kini ang pulong sa Ginoo o pag-ampo. At tudayan kita sa 1 Corinthians 3:19. Okay, akong basahan sa inyo. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Og ang laing bahin sa kasulatan nagingon na sayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang unahuna sa mga maalamon. So the wisdom of this world is futile before God. Walay kapuslanan. Kanang mingon sila, mao kini nga bago nga philosophy, mao kini siya ang giingon sa isa ka philosopher. Wala na'y mulabaw pa mga igsuon sa pulong sa Ginoo. Mao kani siya ang atong hinagiban mga igsuon. For the wisdom of this world is foolishness to God. The thoughts of the wise are futile. Ang kalibutan niingon, mao kini amo pamaagi, dili kami katuo sa Ginoo. Kay mao kani mo pamaagi, but once again, more often than not, proven wrong by the word of God. When one rejects the word of God as standards for living, everything falls apart. Kung ang pulong sa Ginoo dili basihan o pasikaranan nato sa unsang pagkinabuhi ng Kristohanon o sa pagkinabuhi, kita mapukan mga igsoon. Pildi gayud kita 100%. Okay, faith in God and His Word is a sure weapon to defeat the enemy. Gikaingon ko na ganiya, ang isa ka nasod kung adunay informasyon o instruction, dako nga posibilidad na sila madaog sa pag-ilang pagpakig-away. We have the information of the Word of God, and through our obedience to God's instruction, we become sure victorious in this battle of life. Get into the Word. Madinaugon kita mga igsoon. Busa, ang sitwasyon, sirkumstansya nga nasa itong palibot, kalisod, kagool, problema, dili ka na siya mao ang mag-direct sa atong kinabuhi. Dili siya ang mag-control sa atong kinabuhi, kundili ang kamatuoran nga atong nasabtan diya sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagtuo nga nabase diya sa pulong sa Ginoo, mao ang maghatag kanatog kadaugan sa atong pagpakigbatok ni ining kalibutan mga igsoon. Unya moadto na kita sa ikatulo, mao ang the warfare. The war, flesh versus the spirit, the weapon, divine power, which is the word of God. And then last but not the least, the warfare, ang pamaagi. Okay? Akong basahin sa verse 5, actually 4c, dahil verse 5. Ang kalibutan kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga pangatarungan. Verse 5, gipukan namo ang tanang babak nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kaybalo mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanan una-una o gipasunod kang Kristo. Fortress. Kana bitang fortress, mo kana siyang symbol ang gigamit ni Apostle Paul. Ang fortress muro na siya military camp nga lit-on siya sa atubangan, adunay mga sandbags na fortified wall para dili gid siya ma-attack sa enemy. Mausab diay kana ang kalibutan. Ilang gipalibutan ang ilang kaugalingon sa mga pagtulunan na sitwahi sa pulong sa Ginoo. The world today thought that they can make it through this life without the Word of God. They have fortified themselves with the wisdom of this world, philosophies, ingenuity, and even methodology nga gitan-aw nila nga madinaugon sila. But all these things are futile. Wala kani siya mahimo.
Ang atong hinigiban, ang atong warfare, ang pamaagi, mighty in God for pulling down strongholds. Mao kini siyang muguba. Ang pulong sa Ginoo ang muguba. And it has been proven time and again that the wisdom of this world pildigit pirmi batok sa pulong sa Ginoo. Padayon kita mga igsoon, ingon si John MacArthur, the formidable spiritual strongholds manned by the forces of hell can be demolished only by the spiritual weapon wielded by the godly believers. Unsaon pagguba sa fortress, sa kampo, sa kalaban, pinaagi sa mga Kristohanon na nagsunod sa Dios na seryoso. So mo kaning pagguba, naa ka na to, kita ang army. Okay? Kita ang mulumpag diini, mo destroy diini mga igsuon. Makita nato, ingon din si John MacArthur, since truth of God's word can defeat the satanic falsehoods, this is the true spiritual warfare. Believers are not instructed to assault demons or Satan, but to assault error with truth. Wala makita subua mga tumutuo karon mga Kristohanon nga sige, pakibatok kay Satanas. Sukli ang mga demonyo o dili. We resist them through the word of God. Ato silang suklan, ato silang i-assault by correcting the error. Kaya importante mga igsoon nga makasabot kita sa pulong sa Ginoo. Kaya mo kanya itong hinigiban, ang atong pamaagi, mahimong madinaugon kita. Kung kita musunod sa pamaagi sa atong gamhanan nga Dios. Ingon diri, our offense is the sword of the Spirit, which is the word of God. Igsoon, ablihi ang inyong mga Biblia sa 1 Pedro 3:15. Mao kini isa sa atong mga obligasyon. 1 Pedro 3:15 nagaingon, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing og himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag sa bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaot apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod in meekness and in fear. Ato kaning himo dili kita manghinambog or garboso kay nasayod kita sa kamatuoran. But adunay mapainugsanon nga espiritu ug adunay pagtahod sa matagisa mga igsoon. Defend the hope that we have. Kinahanglan nga atong dipindahan ang atong sword of the Spirit, atong gamiton ang pulong sa Ginoo to take the offense. Kaya abi bitaw nimo mga igsoon, once you demolish, once you destroy the philosophy of this world, ang usa ka tawo madili gato sa Ginoo, imo katong maguba ang iyang gisaligan nga mga ideolohiya, pinaagi sa paggamit sa pulong sa Ginoo, kana mag-open ang tao. Makaigon din ang tao, ay tuod ba? Sayot din ang akong gituuhan. Sayot din niya akong gipractice for almost many years of my life. Di niya kalibutan, sayot di ay. Adunay instruction sa pulong sa Ginoo, adunay information from the Word of God. Kinahanglan nato idepensahan o maghatag kita og tubag kung kinsa katong gustong magpakisayod sa atong paglaom, which is Christ, our hope. Mga igsoon. Kunya niingon diri si John MacArthur, the arguments and high thing, thoughts, ideas, and instruction, reasoning, philosophies, false religions, are the ideological forts in which men barricade themselves against God and the gospel. Mo ginigamiton sa mga tao ang mga ideas, mga pangunahuna, espekulasyon, mga reasoning, philosophy, false religion aron pakigbatok sa kamatuoran, batok sa Dios o sa iyang kamatuoran. So makita natin diri mga igsoon nga the only way to defeat them, ang pamaagi, is to know the truth, and defend the truth. Makita nato.
Naningon din sa diri, every thought in captivity. Mingida, o gibihag namo ang tanang unahuna o gipasunod kay Kristo. Mga igsoon, Paul's warfare was to make people obedient. Ang picture niini kanang bitang into captivity, pag napildi na ang isa ka nasod, dadon to mga prisoner, sulod sila sa fortress, ipagparade dayon sila into the city. Makita natin diri mga igsoon nga ang tumo nganong makigbatok kita, aduna kita pamaagi, ibalan nato ang pagpakig-away ug atong hinigiban mao ang pulong sa Ginoo kay aron ang mga tao mahimo obedient kay Kristo. Mga igsoon mo kini siya, kinahanglan mabalaan nato ang spiritual warfare. May bala nato nga adunay pagpakig-away, adunay war every day. Adunay weapon hinigiban ang pulong sa Ginoo aron sa pagpildi, aron sa pagpukan, aron sa paglumpak sa mga gituuan, sa mga wala pa diha kay Kristo nga mga pagtulunan. Sayop nga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon patok sa kahibalo may tungod sa Dios. O gibihag namo ang tanan hunahuna o gipasunod kang Kristo. Mga igsoon, every day we have our spiritual battles. Now akong pangutana, last slide, are we winning the war? Nagmadinaugon ba kita, mga igsoon? Now there are times sa atong kinabuhi, pildi kita. Dili kita magpabilin niya. Na ay times nga madinaugon kita, praise the Lord. Nga atong gituman, mag-share ng gospel, usahay, bisan ako naka-experience, siran ko ni, dili, siran ko ni, dili. But if we obey, if we yield to the leading of the Spirit, sure victory is attained. Mga igsoon, are we winning the war? Nagmadinaugon ba kita sa atong pagpakibatok? May tungod sa atong kalaban, mao ang lawas ng kaibog, batok sa espirituhanong tinguha, mga igsoon. Ang atong hinigiban, ang atong weapon, mao ang pulong sa Ginoo ug pag-ampo. Unya ang warfare, ang atong pamaagi, aron ang mga tao musunod kay Kristo. Mga igsoon, ang akong handog na ang El Salvador, Mindanao Christ Gospel, maila kita sa atong pagkinabuhi sa pangadlaw-adlaw. Pinaagi nga ihayag nato si Kristo, isip mao ang hayag or the light of this world. Mga igsoon, kung ikaw naminaw karon, ayaw pasagding ang pulong sa Ginoo musulod sa imong pikas dunggan, mugawas ra sa pikas. Kung dili ang pingi kani, isulod kani sa imong unahuna o kasing-kasing, aron kini makita sa imong pangadlaw-adlaw o sa atong pangadlaw-adlaw na kinabuhi. Dalayagon ng Dios, mga igsoon. To God be the glory sa iyang pulong karon na mundo. Gaampo kita. Langit na namahan, Diyos nga gamahanan. Lord, salamat kayo sa imong pulong. The spiritual warfare, ang kabatuoran Ginoo nga adunay pagpakig-away, matag adlaw, matag oras, matag minuto sa among kinabuhi. Tabangi kami nga magpaubos ug mosunod sa espiritu Ginoo, dili sa among lawas ng kaibog. Kundi tabangi sa kimi nga magamit ang imong pulong isip among hinigiban. The weapons of our warfare, Ginoo. Tabangi kami sa pag-apply niini sa among kinabuhi kay ang kaalam diri sa kalibutan walay kapuslanan kini batok sa pulong sa Ginoo. Langito naman tabangi kami sa pagsabot o sa pag-defend sa among pagtuo na makahatag kami rason sa among paglaom nga naa kanimo, Lord. Tabangi kami sa pagkinabuhi nga madinaugon ug ikaw ang maghari sa among kasing-kasing. Salamat kayo, Diyos. Itugyan na akong kinigtanan na may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. For our tithes and offering, mag-ampo lang siguro ko, ato lang ampuan kung naamo diya inyong yandam, diya lang sana, ihatod na lang dire sa church kung ready na. Mag-ampo sa kita sa atong tithes and offerings. Let's pray.
Lord, salamat kay sa imong pulong. Ug tabangi kami Ginoo sa paghimo sa among mga obligasyon. Salamat o Dios kay ang pulong nagaingon nga kining tanan nga naa kami apil ang among kinabuhi gikan kanimo. Walay amo niini kundi kami mga piniyalan lamang sa among kinabuhi, mga material nga butang, ang among salapi, ang among mga anak, ang among mga talento o hiyas. Piniyalan lamang kami. Tabangi kami Ginoo sa paggamit ninyo. Isa niini Ginoo na nagpamatuod nga kami gasunod kanimo, imo kaming mga tinunan, mao ang paghatag sa among ikapulo. Among tithes and offering. Lord, we know how difficult unsa kalisod ang kalibutan karon, pero dili kani siya excuse Ginoo na dili kami maghatag sa among ikapulo o sa among offering diha kanimo. Kay isa kani ka pamatuod nga ikaw among gi-acknowledge Ginoo nga ining tanan gikan kanimo ug among ibalik kanimo kay imo kani Ginoo. Tabangi kami Ginoo sa pagbalik. I pray usab Ginoo katong mga walay pangita, nagay sila trabaho, ang mga panginabuhi, mga pananom, mga kahayupan, trabaho, physical, Lord. I-bless ang matag isa Ginoo aron diin maibalik namo ang among ikapulo diha kanimo kay imo kani. Kay kung kami wala magbalik sa among ikapulo, tithes and offerings, kami nangawat diha kanimo. Kay dili kani amo Ginoo. Tabangi kami o gamita ang imong ang tithes and offering Ginoo para sa imong buluhaton sa pagtabang sa mga naglisod o ang mga ministeryo diri sa imong simbahan. I-bless ang kada pamilya Ginoo, nagay sila may palawas o kadasig o kalipay na kanimo lamang magagikan. Kini among gitugyan, may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. And for our closing song, atong kantahon ang Victory in Jesus. I've heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I've heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there a song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love
blood beneath the cleansing flood. Mag-aampo kita. Nangito namahan Diyos nga gamhanan, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Lord kay nahumana sa among worship pagsimba kanimo. Salamat sa imong kamatuoran nga nagpahinumdum ka namo Ginoo. Naghatag ka namo kusog, kadasig sa pagpadayon, sa pagpangalagad kanimo. Ginoo, among itugyan ang matag usa sa mga buluhaton karon nga umaabot na semana. Ikaw mag-andam, mag-amping sa kadausa. Tabagi kami Ginoo nga tipigan namo ang imong pulong sa among kasing-kasing aron dili kami makasala. Tabangi o bless ang matag isa Ginoo karon na semana ug sa mga umalabot. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan ngadto sa buktong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kahalangdon gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Praise God, singing. Praise God from above. Blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mayong buntag sa atong tanan, dalay ko ng Diyos, o diri kita sa atong announcement, una kita sa birthday greetings. Okay? September 20, si Nicole Trazona. Wow, Nicole, happy birthday tomorrow. Dayon ang inyong papa, nga si Jesse, sa 22. Agoy, murag, sure na. Okay? So, atong apuhan, kung samahan, mahing palawas, malabos sa tanan, importante, kung naamoy handa nga gamay for the family, maayo usab. At least, you can appreciate or celebrate God's faithfulness. Salamat usab sa nag-greet sa among anniversary. Salamat ko kay nasubrahan man ko, kaya nasakit man ni noon. Nasakit man na sa ba. But anyway, na-overlap, ingon sila. But anyway, atong kantahan ni si Jesse o si Nicole, birthday, and then atong ampuan. Happy birthday to you. Ready, singing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. Birthday to you. Paul and Jesse, happy birthday. O mag-amputan. Langito naman ng Diyos ang gamanan. Salamat sa regalo sa kinabuhi. Lord, salamat sa kinabuhi ni Nicole. Nabi sa gamay pa siya Ginoo. Kahibalo na siya sa ka-importante sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa paggamit ng gamay nga bata. I pray for health, physical, then makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, masabtan niya kini. Tabangi sa Ginoo sa pag kinabuhi na uyon sa imong kabubuton. Pray for Jesse usab Ginoo as leader of his family. Salamat Ginoo kay naapulong mo kamoy mag-guide ka namo Ginoo sa pagkinabuhi nga Dios nun matarong diya sa imong balaan nga atubangan. Pray for safety sa work, decision making, o ang health sa iyang family kay Elaine, kay Jane. Lord, i-bless ang pamilya. Salamat usab kanila nga ang ilang presensya ang ilang pamilya, encouragement usab sa matag usa. I-bless sila Ginoo, ikaw manguna sa ilang mga bulaton, ug salamat usab sa gift of life nga imong gihatag kanila.
Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hey, by the way, greet na ko ang mga atong kauban sa Lagindingan. Okay, sila Rogelyn, nakita ko kanina. Kung kinsa pa nga nag-online, Pastor Joseph, Ate Grace, dalaygo ng Diyos ang inyong kinabuhi, no? Kamong tanan na sa among pag-ampo. Okay? So, last two announcements. Number 1, Bible Club this afternoon, 1:30, 1:15, mag-online na ta. Okay, by 1:15. So, ang atong teacher, si Brother Arnold Pauran. Okay, unya, idasin ka mo nga mga young people kay na very important announcement later. So, hinaot nga, katong wala karong buntag, katong nakapaminaw, dasiga tong uban. Kay naatay importante kaayo nga announcement karon hapon. Kunya patsada usab atong lesson pinagi kay Brother Arnold. Unya prayer meeting diri gyapon ta 7 PM aton ang gigabi para makapanihapon ang udaan haya tamag prayer meeting. So dalaygon ng Dios so far ang atong fellowship through virtual maayo man. So hinaot madungangan pa ang Ginoo maghatag og mga blessing labi na gyud sa smartphone kung magaling nga naay means nga ang atong mga igsoon makapaminaw, makapag-ampo ug makadasig ug makadaig sa atong buhi ng Dios pinaagi sa technology. So dalaygon ang Dios mga igsoon, have a blessed Sunday. Padayon sa pag-ampo katong mga wala pa na fully recovered. Ako hopefully ma-fully recovered na. Napay gamay na lang yun gang ibati. So sila Weng, Albalabeo family, si Patrick na ay ibati na sa so ato sila nakuha katong uban. Atong ampuan sila. Ang papa ni Ivan, always mention that in your prayer. Okay? Sister Annie, ang mother ni Sister Charity, Taga. Okay? So, amping matag-isa, inform pastor, whatever situation nga naamo, and then we are praying for you. Rest assured na naamo sa among pag-ampo. So, dalaygon ng Diyos mga igsoon. So, have a blessed Sunday. We love you and God bless us all. Maayong buntag.